Paano kung ang sikreto para maibalik ang malakas na daloy ng dugo diyan sa ibaba? Ang bagay na pinoproblema ng karamihan sa ating mga nakatatandang kalalakihan ay hindi isang tableta, isang mamahaling proseso o anumang komplikado. Paano kung ito'y isang malamig na baso lamang ng isang simpleng inumin na marahil ay hindi mo pinapansin sa buong buhay mo? At paano kung magsisimula itong gumana sa loob lamang ng 7 minuto? Hindi po ito panloloko. Ito ang ipinapakita ng mga bagong tuklas mula sa Japan at ang mga resulta nito ay gumugulat ngayon sa mundo ng medisina at nagbabalik ng pag-asa sa libu-libong kalalakihan na higit 10 anyos na inakalang tapos na ang kanilang magagandang taon. Kumusta po? Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang kumpiyansa, lakas at sigla nang hindi umaasa sa mga gamot na hindi naman kailangan. Nakasama ko sa trabaho ang mga veterano, mga retirado at mga pangkaraniwang lolo na naniwalang sumuko na ang kanilang katawan hanggang sa matuklasan nila ang katotohanan. Karamihan sa atin ay iniiwasan ang matatamis na inumin dahil sa pangamba sa pagtaas ng blood sugar o iba pang komplikasyon sa kalusugan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang partikular na malamig na inuming ito ay hindi lang nakakatulong sa sirkulasyon, kundi kayang palakasin ang daloy ng dugo patungo sa ari sa loob lamang ng ilang minuto. Iyan ang kapangyarihan ng kalikasan kapag isinama sa agham at simplisidad. Walang mga nakatagong sangkap, walang komplikadong formula, 2 sangkap lamang na nagtutulungan ng naaayon sa natural na ritmo ng inyong katawan. Ngayon, ibubunyag ko kung paano eksaktong gawin ang inuming ito, bakit ito napakabilis gumana, at kung ano ang napapansin ng mga totoong kalalakihan sa loob lamang ng 7 araw na pagsubok nito. Pag-uusapan natin kung paano ito isasabay sa mga simpleng gawi para mas dumami ang epekto nito, at kung bakit ang iyong edad ay hindi dahilan para sumuko, kundi ang perpektong dahilan para magsimula ngayon. Patuloy lang po sa pagbabasa. Ang sandaling maaaring magpabago ng iyong mga umaga ay maaaring 1 baso lang ang layo. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe ngayon, na ang tamang panahon para gawin ito, lalo na kung naghahanap kayo ng mga simple at natural na paraan upang palakasin ang inyong enerhiya, sirkulasyon at kumpiyansa pagkatapos ng edad 60. Pindutin ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod kong payo na para mismo sa mga lalaking tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko kayo mas matutulungan sa inyong paglalakbay. Sige, dumako na tayo sa pinakapuso ng usapan. Ang katotohanan, karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay hindi nawawalan ng kakayahan dahil lamang sa edad. Ang tunay na problema ay tahimik at dahan-dahang dumarating ang mahinang sirkulasyon. Kung walang malakas na daloy ng dugo, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan, kahit ang pinakamalusog na intensyon ay nabibigo. Kaya't ang pag-unawa kung paano nakakatulong ang malamig na inuming ito na buksan
ang mas magandang sirkulasyon simula mismo kung saan ninyo ito pinakakailangan, ang unang hakbang para maibalik ang inyong sigla. Ating himayin kung bakit ito napakahalaga. 1. Ang siyensya sa likod nito. Nung una kong marinig na ang isang simpleng malamig na inumin ay maaaring magpabilis ng daloy ng dugo patungo sa ari sa loob lamang ng 7 minuto, nag-alinlangan ako tulad ng marami sa aking mga kasamahan. Ngunit nang makita ko ang datos, ang pananaliksik at higit sa lahat nang pakinggan ko ang aking mga pasyente, nagbago ang pananaw ko. Ang mga lalaking nasa huling bahagi ng kanilang 60s at 70s na marami sa kanila ay tahimik na nahihirapan sa pakikipagtalik at kumpiyansa ay nagsimulang mag-ulat ng mga hindi inaasahang pagbabago. Hindi pagkatapos ng ilang linggo kundi ilang araw lamang. Minsan sa loob pa nga ng unang 7 minuto pagkatapos maubos ang kanilang baso. Ang inumin mismo ay napakasimple, pinalamig na buko juice at ilang sariwang dahon ng mint. Yun lang. Ngunit kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, ay may pinapakawalang malakas na epekto. Ang buko juice ay natural na mayaman sa potassium at magnesium, dalawang mineral na mahalaga para sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pagtataguyod ng malusog na sirkulasyon. Hindi lang iyon, ito rin ay nagbibigay ng hydration na hindi kayang tapatan ng karamihan sa mga matatamis na inumin, na tumutulong sa katawan na balansehin ang mga likido at electrolytes nang hindi nagdudulot ng pagtaas ng asukal sa dugo. Sunod naman ang mint. Ang sariwang mint ay naglalaman ng mga natural na compound na nagpapabawas ng pamamaga, nagpapakalma sa sistema ng panunaw at sumusuporta sa daloy ng dugo. Ngunit higit pa riyan, lumilikha ito ng cooling effect o epekto ng paglamig sa katawan na nagtitrigger ng natural na physiological response. Kapag umiinom tayo ng malamig, inililipat ng katawan ang dugo patungo sa mahahalagang organo upang i-regulate ang temperatura. Kasama ng mga sustansya mula sa buko juice, ang pag-redirect na ito ng dugo ay nagsisimulang pasiglahin ang daloy sa mga lugar na maaaring matagal nang nanghihina o hindi tumutugon. Hindi po ito tungkol sa mga himala. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tamang kondisyon upang tumugon sa paraang nararapat. Ang isang malamig na inumin na inihanda ng may intensyon at iniinom araw-araw ay maaaring lumikha ng sandali ng kalma, kalinawan at koneksyon, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. At sinusuportahan na ngayon ng siyensya ang matagal ng alam ng mga tradisyonal na kultura, madalas na ibinibigay ng kalikasan ang ating kailangan kung handa tayong magbigay pansin. Ngunit heto ang tunay na ikinagulat ko. Hindi lang ito dahil gumagana ang inumin. Ito ay kung gaano ito kabilis gumana. At ang bilis na iyon ang nagdala sa akin sa susunod na pagtuklas ang pinakamahusay na paraan upang ihanda ito para sa pinakamataas na epekto. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. Paano ihanda ang inumin. Nang maunawaan ko kung gaano kalakas ang inuming ito, sinimulan ko itong irekomenda sa ilan sa aking mga nakatatandang pasyente. Sila ay mga lalaking nasa kanilang huling 60s at maagang 70s, mga lalaking tahimik na tinanggap na ang kanilang mga araw ng malakas na daloy ng dugo at malapit na koneksyon
ay maaaring tapos na. At alam nyo ba, ang itsura sa kanilang mga mukha pagkatapos lamang ng ilang araw na pagsubok nito ay nagsabi sa akin ng lahat. Isang pasyente, si Mang Roberto, 73 anyos, ang nagsabi sa akin, Dok, wala akong binago. Sinimulan ko lang inumin yang malamig na baso sa umaga at may bumalik. Kaya, heto kung paano ito gawin. Walang magarbong sangkap, walang komplikadong paghahanda, walang mga gamit sa kusina. Isang simpleng routine lang na wala pang 1 minuto, ngunit makakatulong sa iyong maramdaman ang pagkakaiba sa buong araw. Magsimula sa 4 hanggang 6 na onsa mga kalahating baso ng purong buko juice, hindi may dagdag na asukal o pampalasa, purong buko juice lang po. Ibuhos ito sa isang baso at magdagdag ng 3 o 4 na sariwang dahon ng mint. Dahan-dahang durugin o dikdikin ang mga dahon gamit ang likod ng kutsara upang lumabas ang kanilang essential oils. Diyan po nangyayari ang mahika. Kailangang manuot ang mint sa likido para matrigger ang buong epekto ng paglamig at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ilagay ang baso sa ref at palamigin ng hindi bababa sa 10 minuto. Ang ilan sa aking mga pasyente ay inihahanda ito kinagabihan at iniiwan sa ref magdamag. Sa ganoong paraan, handa na ito sa sandaling sila ay magising. Inumin ito ng dahan-dahan, mas mabuti sa umaga nang walang laman ang tiyan o bago maglakad-lakad. Huwag itong lagukin. Hayaan ang iyong katawan na sipsipin ito ng may intensyon. Ang maliit na gawaing ito ng pag-aalaga sa sarili ay nagpapadala ng mensahe sa iyong katawan. Binibigyan mo pa rin ito ng pansin, nagmamalasakit ka pa rin, at kasali ka pa rin sa laro. Ngunit dito, nagiging mas interesante. Bakit napakabilis gumana ng simpleng inuming ito? Ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan sa unang 7 minuto na iyon na gumagawa ng ganoong kalaking pagkakaiba? Iyan ang ating tutuklasin sa susunod. At kapag naunawaan ninyo ang mekanismong iyon, hindi nyo natitingnan ang malamig na inumin ang inyong sirkulasyon sa parehong paraan muli. 3. Bakit ito mabilis gumana? Magiging tapat po ako sa inyo. Noong una kong makita kung gaano kabilis makagawa ng pagbabago ang inuming ito, kahit ako ay nagulat. Bilang isang doktor, sanay akong asahan ang dahan-dahang pagbuti sa loob ng mga linggo, minsan mga buwan. Pero ito, nakakakita kami ng mga pagbabago sa loob ng ilang minuto. Kaya ang tanong, bakit ito napakabilis gumana, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki na matagal nang may problema sa mahinang sirkulasyon? Ang sagot ay nakasalalay sa reaksyon ng katawan sa lamig kasama ng mga mahahalagang sustansya. Kapag umiinom ka ng isang bagay na malamig, agad na isinasaaktibo ng iyong katawan ang isang mekanismo na tinatawag na vasoconstriction, ang paninikip ng mga daluyan ng dugo upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan. Ngunit pagkatapos noon, bumabawi ito sa pamamagitan ng vasodilation, ang pagluwag ng mga daluyan ng dugo upang maibalik ang daloy at balanse. Ang rebound effect na ito ay napakalakas, at kapag isinama sa potassium at magnesium mula sa buko juice, lumilikha ito ng perpektong sitwasyon para sa mas malakas na daloy ng dugo. Ang potassium partikular
ay tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng puso at nagbubukas ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa mas maraming dugong mayaman sa oxygen na maaabot ang mga lugar na maaaring napabayaan na sa paglipas ng panahon tulad ng pelvic floor at mga tissue sa ari. Ang magnesium naman ay nagpaparelax ng mga kalamnan at nagbabawas ng pamamaga sa mga pader ng daluyan ng dugo na ginagawang mas makinis at mas mahusay ang sirkulasyon. Ang mint ay tumutulong na palamigin ang katawan sa loob, pakalmahin ang sistema ng panunaw at palakasin ang thermogenic shift na nagpapadala ng dugo eksakto kung saan ito pinakakailangan. Ang maganda sa prosesong ito ay kung gaano ito kanatural. Walang kemikal na pampasigla, walang artipisyal na pagtaas, ang iyong katawan lamang na tumutugon sa mga tamang senyales. Nakita ko itong gumana sa mga lalaking halos sumuko na. Isang Ginoo 72 anyos ang nagsabi sa akin para po akong bumukas ng switch na akala ko'y sira na maraming taon na ang nakalipas. Ang ganyang karanasan ay hindi bihira. Ito ay nagiging pangkaraniwan. At iyon ay nagsasabi sa atin na mayroon tayong hindi pinapansin na simple ngunit napakalakas sa matagal na panahon. Ito ay nagdadala sa atin sa isang tanong na madalas kong marinig: anong uri ng tunay na resulta ang maaari kong asahan kung gagawin ko ito araw-araw? Ang sagot ay nakapagpapasigla at nakakagulat na tiyak. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang maaaring magsimulang mangyari sa loob lamang ng 7 araw. Ano ang aasahan sa loob ng 7 araw? Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag po kayong umasa ng himala sa isang gabi, ngunit bigyan ninyo ng masusing pansin kung paano tutugon ang inyong katawan sa susunod na 7 araw. Dahil kapag patuloy ninyo itong pinapalusog ng isang bagay na sumusuporta sa sirkulasyon, hydration, at nerve function, hindi lang basta tumutugon ang inyong katawan, nagsisimula itong alalahanin kung ano ang dapat nitong maramdaman. At sa maraming kaso, ang alaalang iyon ay mas mabilis na bumabalik kaysa sa inaasahan ninyo. Sa ikalawa o ikatlong araw, ilang kalalakihan ang naguulat na nagigising na may mas matitigas na morning erections. Hindi sa bawat pagkakataon, ngunit sapat na para mapansin. Iyan madalas ang unang senyales na mas malaya nang dumadaloy ang dugo sa pelvic region. Ang iba naman ay nagsasabing mas alerto at mas balanse ang kanilang pakiramdam sa buong araw. Isang Ginoo, isang 78 taong gulang na nagngangalang Francisco ang nagsabi sa akin, hindi lang po doon sa ibaba, naramdaman kong mas matalas ang isip ko, mas matatag, parang mas marami akong reserba. Pagsapit ng katapusan ng linggo, ang mga lalaking dati dumaranas ng kabigatan sa kanilang mga binti, malamig na paa, o yung mapurol at pagod na pakiramdam pagkatapos kumain, ay madalas na naguulat ng isang kapansin-pansing pagbabago. Ang kombinasyon ng mga mineral at hydration sa buko juice kasama ang pampalamig at anti-inflammatory na epekto ng mint ay nakakatulong na mabawasan ang pamimintig ng tiyan at mapawi ang tensyon sa mga daluyan ng dugo. Nagreresulta ito sa mas maraming enerhiya
mas mahusay na panunaw, at para sa marami, isang panibagong interes sa pakikipag-ugnayan sa kanilang partner. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay kung gaano karaming lalaki ang naglalarawan ng isang emosyonal na pagbabago. Sila ay muling umaasa, nagkakaroon ng motibasyon na para bang may isang bagay na nagsisimulang kumampi sa kanila, hindi laban sa kanila. Ang banayad na pagtaas ng kumpiyansa ay hindi lamang psikolohikal, ito ay kemikal, ito ay pisikal, ito ay totoo. Lagi kong sinasabi, kung kayang ipakita ng iyong katawan ang ganyang pagbabago sa loob lamang ng 1 linggo, isipin ninyo kung ano ang posible sa 1 buwan. Ngunit heto, ang isang bagay, ang inumin lamang ay hindi ang buong kwento. May mga simpleng gawi na maaari ninyong idagdag na nagpaparami ng epekto nito at hindi ito nangangailangan ng mas maraming oras, pagsisikap o pera. Sa katunayan, baka ginagawa nyo na ang mga ito nang hindi ninyo namamalayan ang kanilang kapangyarihan. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gawing isang kumpletong routine sa umaga na tahimik ngunit epektibong gumagana para sa inyo. 5. Ang emosyonal na epekto. Mahigit 3 dekada na akong nagtatrabaho sa mga kalalakihang bihirang magsalita tungkol sa kanilang tunay na nararamdaman. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Sa likod ng mga resulta ng lab test ng mga numero ng blood pressure at ng mga gamot, madalas ay mayroong tahimik na sakit, ang pakiramdam na hindi ka konektado sa iyong sarili, sa iyong partner sa version mo na dating malakas, hinahangad at may kontrol. At may natutunan akong napakalakas sa paglipas ng mga taon kapag nagsimulang maramdaman ng isang lalaki na gumagana muli ang kanyang katawan kahit sa maliliit na paraan, may mas malalim na nagsisimulang gumaling. Ang inuming ito ay maaaring mukhang isang baso lamang ng malamig na buko at juice na may mint, ngunit para sa marami sa aking mga pasyente, ito ay higit pa roon. Ito ay isang maliit na sandali bawat araw na muling kumukonekta sa kanila sa isang pakiramdam ng kapangyarihan sa sarili ng paggawa ng isang bagay na mabuti para sa kanilang sarili. At kapag napansin nila ang mga pagbabago, kahit na banayad, tulad ng mas mainit na pakiramdam sa kanilang mga binti, mas kaunting pamimintig ng tiyan, o mas malakas na tugon, sa panahon ng pagtatalik ito ay nag-aapoy ng isang pagbabago hindi lamang sa sirkulasyon kundi sa kumpiyansa. Isang pasyente, si Miguel, ang nagsabi sa akin, "Hindi lang po sa mas gumaan ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa salamin at hindi ko na naramdamang invisible ako." Ang ganyang uri ng transformasyon ay hindi nagmumula sa reseta ng doktor. Ito ay nagmumula sa pagpapanumbalik ng paniniwala. Paniniwala na ang iyong katawan ay tumutugon pa rin, na hindi ka pa huli para tulungan, na may kakayahan ka pa rin. At kapag ang isang lalaki ay nagsimulang maniwala muli sa kanyang sariling sigla, lahat ng iba pa sa kanyang buhay ay nagsisimulang magbago rin, kung paano siya kumilos, kung paano siya magsalita, kung paano siya kumonekta. Iyan ang tunay na epekto. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong presensya. At heto ang kagandahan nito: kapag nalikha mo na ang emosyonal na momentum na iyon, gugustuhin mong ipagpatuloy ito.
Ang pinakamadaling paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng pagpapatibay sa ritual na ito gamit ang ilang napakasimpleng pang-araw-araw na gawi. Hindi ito nangangailangan ng mga suplemento o oras sa gym, kundi tahimik at tuloy-tuloy na mga kilos na natural na nagpapalakas ng mga resulta. Pag-usapan natin ang mga iyon sa susunod. 6. Isabay ito sa mga magagaang nagawi na ito. Isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang lalaki ay ito, hindi ang malalaki at biglaang pagbabago ang nagbabago ng iyong kalusugan. Ito ay ang maliliit at paulit-ulit na gawi na ginagawa ng may pag-iingat. Ang inuming ito, gaano man kalakas, ay nagiging mas epektibo kapag isinabay sa ilang simpleng pang-araw-araw na gawain na hindi parang trabaho. Sa katunayan, karamihan sa mga ito ay nagdudulot ng ginhawa at gaan sa iyong routine. Magsimula sa paggalaw. Hindi ko po sinasabing mag-gym kayo o tumakbo ng milya-milya. Ang isang 10-minutong paglalakad sa umaga pagkatapos mismo ng inyong inumin ay madalas na sapat upang pasiglahin ang sirkulasyon, i-activate ang mga kalamnan, at bigyan ang inyong cardiovascular system ng banayad na tulak na kailangan nito. Ang ilang lalaki ay mas gusto ang magagaang na pag-uunat sa tabi ng bintana o kahit na dahan-dahang pag-angat ng binti habang nakaupo. Ang punto ay ang paggalaw ay nagsasabi sa iyong dugo kung saan pupunta at ang inumin ay nagbibigay dito ng gasolina para makarating doon. Susunod, kumain ng maliit na merienda na mayaman sa protina mga 15 to 20 minuto pagkatapos ng iyong inumin. Tulad ng isang nilagang itlog, isang dakok ng almonds, o isang piraso ng whole grain na tinapay na may peanut butter. Nakakatulong ito na patatagin ang iyong blood sugar at pahabain ang enerhiyang nakukuha mo mula sa mga mineral ng buko juice. Isa pang gawi na lagi kong inirerekomenda, huminga ng malalim. Mukha itong napakasimple, ngunit ang malalim at mabagal na paghinga ay nakakatulong na paluwagin ang iyong mga daluyan ng dugo at bawasan ang stress, isang tahimik na kaaway ng pagtatalik at enerhiya. Isama ang malalim na paghinga sa iyong pag-inom sa umaga at mayroon kang sandali ng kalma na umaabot sa buong araw mo. Panghuli, ang pagiging tuloy-tuloy o consistent. Ang mga maliliit na gawin na ito ay walang gaanong halaga kung gagawin isang beses o 2 beses lang. Ngunit gawin ang mga ito araw-araw kahit na hindi perpekto at ang iyong katawan ay magsisimulang asahan ang paggaling. At kung iniisip ninyo kung mahalaga pa rin ba ang lahat ng ito, kahit na umiinom kayo ng gamot o namamahala ng mga kondisyon tulad ng diabetes, sakit sa puso o alta presyon, ang sagot ay maaaring makagulat sa inyo. Sa katunayan, ang ibabahagi ko sa susunod ay maaaring magbigay sa inyo ng mas maraming dahilan para subukan ito. Pag-usapan natin ang kaligtasan, pagkakatugma, at kung bakit ang rutine na ito ay akmang-akma sa halos anumang plano sa kalusugan. 7. Hindi ka masyadong matanda para sumubok ng bago. Isa sa pinakamasakit na kasinungalingan na narinig ko mula sa mga nakatatandang lalaki ay, "Huli na para sa akin." Narinig ko itong sinabi ng mahina sa loob ng mga klinika ibinulong ng may hiya
o tinakpan ng biro para iwasan ang katotohanan sa likod nito. At sa bawat pagkakataon, tinititigan ko ang lalaking iyon sa mata at sinasabi sa kanya, hindi pa huli. Hindi sumusuko ang katawan ninyo sa inyo. Kayo lang ang tumigil sa pagbibigay ng kailangan nito. Ang pagsubok ng bago sa edad na 60 ta 70 o kahit 80 ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng lakas. Ito ay pagpili na maniwala na posible pa rin ang pagbabago na ang buhay ay maaari pa ring mag-alok ng mga sandali ng sigla, kagalakan at koneksyon. Nakita ko ang mga lalaking nasa kanilang 70s na bawiin ang kanilang lakas sa umaga. Nakita ko silang muling pag-alabin ang pagmamahalan sa mga kasal na matagal nang nanahimik. At hindi ito nangailangan ng operasyon o mga reseta. Nagsimula ito sa isang maliit na desisyon na itigil ang pagtanggap sa paghina bilang tadhana. Ang inuming ito at ang mga simpleng gawi na kasama nito ay hindi uso. Hindi sila mahika. Ang mga ito ay magagaang nakasangkapan na tumutulong sa iyong katawan na gawin kung ano ang idinisenyo nitong gawin, magpagaling, magpaikot ng dugo, kumonekta at makaramdam. Ang kakayahang iyon ay hindi nawawala sa edad. Kailangan lang nito ng tamang imbitasyon para bumalik. Kaya't huwag hayaang pigilan kayo ng takot o pag-aalinlangan. Hindi kayo masyadong matanda. Kayo ay may karanasan na. Nakuha ninyo na ang karapatang maging maganda muli ang pakiramdam sa inyong sariling balat. At karapat-dapat kayong gumising tuwing umaga na may inaabangan, lalo na kung ito ay kasing simple at nakakapresko ng isang baso ng malamig na buko juice na may mint. Ngunit bago natin tapusin ito, mayroon pa akong isang bagay na gusto kong iwan sa inyo, isang huling paalala na nagbubuklod sa lahat. Dahil hindi lang ito tungkol sa sirkulasyon o kahit enerhiya. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng isang bagay na mas malalim. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano iyon at kung bakit ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng buong paglalakbay na ito. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Kung may isang bagay na sana'y baunin ninyo mula sa ating pagsasama ito, ay ang katotohanang kahit ang pinakamaliit na pagbabago kapag ginawa ng may pag-iingat at pagtitiyaga ay maaaring mag-apoy ng isang bagay na napakalakas. Nalaman ninyo ang tungkol sa isang simpleng inumin buko juice at mint na sa sobrang simple ay parang hindi ka panipaniwala. Ngunit ipinapakita sa atin ng siyensya kung bakit ito gumagana. Ang mga mineral, ang hydration, ang natural na epekto ng paglamig, at kung paano ito lahat nagsasama-sama upang mapabuti ang daloy ng dugo, lalo na kung saan marami sa atin ang higit na nangangailangan nito. At nakita ninyo kung gaano ito kabilis kumilos. Ang 7 minuto ay hindi gimmick. Iyan ang inyong katawan na tumutugon kapag binigyan ng tamang senyales. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ito ay tungkol sa mga gawi na nakapalibot dito, isang magaan na paglalakad, isang maliit na merienda na may protina, ilang malalim na paghinga. Hindi ito mga radikal na pagbabago. Ito ay mga banayad na pagbabago na nagpapaalala sa inyong katawan na kaya pa nito, malakas pa ito, at sulit pa ring paglaanan ng panahon.
Higit pa riyan, ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman ninyo hindi lang pisikal, kundi bilang isang lalaki. Napakarami ko ng nakaupong mga lalaki na pakiramdam ay invisible o nagdadala ng tahimik na kahihiyan tungkol sa mga pagbabagong dala ng edad. Nakita ko kung paano nagsisimulang gumaan ang pasanin na iyon kapag bumubuti ang sirkulasyon, kapag bumabalik ang enerhiya, kapag ang pakikipag-ugnayan sa partner ay muling nagiging posible. Ang pagbabagong iyon ay totoo. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapanumbalik ng function. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad. Narito ang pinakamahalagang aral na maibibigay ko. Ang inyong edad ay hindi isang limitasyon. Ito ay isang panibagong simula. Ang inyong mga taon ay nagbigay sa inyo ng karunungan. Ngayon, oras na para bigyan ang inyong katawan ng parehong pag-aalaga at atensyon na ibinigay ninyo sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao sa inyong buhay. Hindi pa po kayo tapos. Nagsisimula pa lamang kayo ng isang bagong kabanata, isa na nagsisimula sa isang baso, isang paghinga, at isang tahimik na umaga ng muling pagpili sa inyong sarili. Kaya gusto kong makarinig mula sa inyo. Subukan po ninyo ito sa loob ng isang linggo. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong napansin. Ang inyong kwento na ibabahagi sa mga komento sa ibaba ay maaaring ang mismong bagay na kailangang mabasa ng isa pang lalaki upang maniwala na hindi pa huli para sa kanya. Siguraduhing ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya, ang mga kalalakihan sa inyong buhay na pinapahalagahan ninyo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang direkta at tapat na payo sa pagkakaroon ng pinakamagandang buhay sa anumang edad.